guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Cecile. Kumusta kayong mga ka-anxiety ko dyan? Ang topic natin ngayon guys ay tungkol sa bakit hindi nawawala ang mga anxiety symptoms na nararamdaman natin. Ito guys, ako based sa aking experience, nagkaroon ako ng anxiety ng mahabang panahon. At may mga simptomas, hindi lahat guys ng simptomas ko, may mga simptomas guys na hindi nawawala sa akin. Nung time na kasagsagan ng anxiety symptoms ko, sobrang intense yung sakit, sobrang intense yung nararamdaman ko. Ito guys, yung naramdaman ko na nag-stay sa akin, na akala ko may malala akong sakit. Yung muscle tension dito sa shoulder ko noon, hindi natatanggal, especially sa left side. Meron akong sakit dyan guys na pinapahilot ko, pina-physical therapy ko. Hindi na siya natatanggal guys until nagkaroon ako ng nagpa-check up ako paulit-ulit, nagpa-x-ray pa ako just to make it sure na wala akong sakit, pati sakit sa puso, chinek kung may sakit sa puso ako or wala. Normal lahat guys yung mga result ng aking mga check up, and then meron din pangalawang check up ulit, normal yung result ng check up ko. Yun yung nag-stay sa akin guys na medyo sa akin na parang napaisip ako na may malala akong sakit kasi nga yung nararamdaman ko. Yun guys ay response ng anxiety ko. Kasi dati guys, dahil nga nagkaroon ako ng panic attack, parang lagi na akong takot noon. May konting maramdaman ako noon, sobrang takot na takot ako. Ultimo yung meron akong parang may kumati lang sa tenga ko, meron akong naramdaman, any part ng katawan ko, nagre-response ako na sobrang takot. Nangyayari yun guys, yung nagtatagal yung anxiety symptoms natin is because yung matinding fears or matinding takot. Nagkakaroon tayo ng matinding takot na parang nakasanayan na ng katawan natin na pag meron tayong naramdaman, may sakit sa likod, sakit sa balikat, kung ano-anong sakit sa ulo, panlalabo ng mata, yung pagkakahilo. Alam natin guys, may matindi or may malubha tayong sakit. So, ang nangyayari ngayon guys, yung response natin or yung response ko doon sa anxiety symptoms na naramdaman ko, yun yung dahilan kung bakit nagtatagal yung simptomas ng anxiety sa akin. Maaaring nangyayari rin ngayon sa inyo guys yung mga simptomas na hindi natatanggal is because yung matinding takot na parang nakasanayan ng katawan, nakasanayan ng isip sa sobrang pag-iisip, nagkakaroon ng permanent na feeling. Ibig sabihin guys, yung nararamdaman natin, everyday yun, ganun yung nararamdaman at naiisip natin. So that means yung ating physical symptoms, nandyan siya everyday. Too much fears, guys, or yung sobrang takot, nagre-create yan ng parang pagtatagal nung physical symptoms ng anxiety. Ito rin yung dahilan, guys, kung bakit yung iba nakakaranas ng simptomas na matitindi, simptomas na paulit-ulit. Yung iba guys, pumupunta sa doktor paulit-ulit. Yung iba, may naramdaman sa tenga, sa mata. Paulit-ulit silang pumupunta sa ENT or ophthalmologist. Yung iba guys, nagkakaroon ng check-up sa mata. Actually guys, yung iba, kung makukonfuse din ang doktor, sa panlalabo ng mata, sasabihin na meron kang mahina yung mata mo, so mag-uulit ka ulit, papunta sa glaucoma. May mga ganon siya guys na mga check-up minsan kasi confusing kasi ang anxiety symptoms. Minsan guys, yung pag-blurry ng mata natin, panlalabo ng mata, minsan paulit-ulit tayong bumabalik sa ophthalmologist or optometrist, nagpapalit ng salamin just because yung tingin natin sa blurriness or panlalabo ng mata, part yun ng anxiety. Because yun yung response natin everyday. So, nakasanayan ng mata natin na yung panlalabo ng mata, parang daily naging nakagawian na ng mata. The same thing with yung pananakit ng likod, pananakit ng balikat, ng balakang, pananakit ng tiyan. Sa mga may acid reflux guys, sa mga may GERD, the same thing,
kahit na noon nagkaroon ka ng GERD or ng acid reflux, yung response mo everyday ganon. So parang ang nararamdaman din ng tiyan mo, yung nararamdaman ng tiyan mo daily na may sumasakit dyan. So yung pagkakaroon natin ng pananakit from head to toe guys, yung mga physical symptoms na nararamdaman natin from head to toe, kung meron kang anxiety, tumatagal yan guys is because yung takot, sa sobrang takot. Nagiging nakakagawian na ng katawan ng isip ng isang may anxiety, yung pananakit. So that means every day, nakakaranas ka ng the same na simptomas. Yung simptomas na nararamdaman mo. Bakit kaya yung ulo ko sumasakit, hindi nagagamot? Kahit na anong gawin mo, anong i-take mo. Just because of yung response mo doon sa nararamdaman mo. So from there guys, isa lang yung pinaka main na dahilan kung bakit meron tayong longer na physical symptoms. Ibig sabihin, mas mahaba yung pagtitiis natin sa nararamdaman natin dahil doon sa sobrang takot. Nakakagawian. Kumbaga yung muscle mo, yung isip mo, yung katawan mo, nakasanayan ng may sumasakit. So kahit na anong part ng katawan mo may subakit, dyan nasasanay na yung katawan mo. So ibig sabihin guys, yung mga response na yun depende sa tao. So kanya-kanya guys, merong mga may anxiety na nakaka-recover kaagad because they know what to do. They are parang mas stronger yung faith nila na anxiety talaga yun. And then also guys, sa response ng anxiety, hindi lahat ng anxious na tao nagkaka-anxiety or bumabalik yung anxiety. May mga times guys na bumabalik yung anxiety is because yun yung response ng isip natin. From there, nagkakaroon tayo ng mga physical symptoms ulit. Bumabalik ulit yung physical symptoms natin. So hindi lang yung taong na-stress ulit, nagkaroon ng physical symptoms. Pwede ring walang stress pero nagkaroon ng physical symptoms ulit because yun yung nag-create ng isip ng isang may anxiety or may depression. Okay, yun yung for me guys, yung mai-share ko sa inyo based on my experience. And I know a lot of people na naka-experience din ng anxiety and depression, they do the same thing. Bumabalik kahit ilang taon bumabalik because yung response natin sa mga nararamdaman natin. Health anxiety, lahat ng klase ng anxiety, mga general anxiety, lahat ng mga simptomas na naramdaman natin, kahit ano pa yan, based on my experience, yung takot at yung matinding fears or takot, yun yung nag-recreate ng permanent na karamdaman or physical symptoms ng isang may anxiety. So, from now on guys, dahil na-share ko sa inyo ito, kasi walang nagko-coach sa akin dati, hindi ako nakakarinig dati ng mga coaching na, yung mga proper coaching na tinatawag ng isang may anxiety. Sa akin guys, sinishare ko ito for you guys to have a knowledge para sa proper recovery. Ito guys, para sa akin guys, simulan na ninyo today, from now on, na kailangan i-manage nyo yung takot. Kasi doon magsisimula yung recovery mo. The more na natatakot ka, the more na mag-recreate siya ng mga ibang mga physical symptoms. So, sa akin guys, para sa akin, kung gusto nyo na makarecover ng mas mabilis, kailangan guys, i-manage niyo yung takot. Yung takot guys, kailangan meron kayong assurance na anxiety talaga yung nararamdaman ninyo. Kung gusto nyo ma-check at magkaroon ng assurance from the doctor, you have to go find a doctor na talagang trusted ninyo para mag-check sa inyo kung ano yung nararamdaman ninyo. But if you know guys na meron kayong anxiety talaga, kailangan mag-focus kayo sa recovery wherein you have to manage yung matinding takot. Fears will start from you. Kung gusto nyong matanggal or unti-unting magamot yung takot ninyo, is you have to start today. Have faith sa Poong May Kapal, sa Diyos, na hindi kayo pababayaan. And also, you have to have faith sa sarili mo. For you to be able to have faith to yourself is make it sure na
you eat healthy food, proper exercise, and then listen to the people na naka-experience na ng anxiety and depression. Proper coaching is very, very important sa lahat ng mga nakakaranas ng anxiety. Thank you guys, and I will see you guys on my next video. Bye!